May mga taong naninirahan sa yungib na may lagusan patungo sa liwanag na umaabot sa kabuuan nito. At ngayon, sinasabi ko na hayaan mong ipakita ko ang isang anyo na dapat mabatid o hindi mabatid tungkol sa ating kalikasan. Pagmasdan. May mga taong naninirahan sa yungib na may lagusan patungo sa liwanag na umaabot sa kabuuan nito. Sila'y naroroon mula pagkabata. At ang kanilang mga binti at leeg ay nakakadena kung kaya't hindi sila makagalaw. Hadlang ito sa pagkilos pati ng kanilang mga ulo. Sa di kalayuan, sa taas at likod nila ay may apoy na nagliliyab. Sa pagitan ng apoy at mga bilanggo, may daang nasilayan ko. At nasilayan mo rin ba ang mga taong dumadaan sa pagitan ng mga dingding? Totoo, ang sabi niya. Paano nila makikita ang anuman kung hindi sila pinahihintulutang gumalaw, maging ang kanilang mga ulo? At may mga bagay na dapat lamang dalhin sa paraang dapat lamang makita ng mga anino. Oo, sabi niya. At kung nakaya nilang hindi sumang-ayon sa isa't isa, hindi ba nila ipinalalagay na sila ay tumutukoy ng kung ano paman para sa kanila? Tunay nga, at sa higit pang pagpapalagay na ang mga bilanggo ay may alingaw-ngaw mula sa ibang dako. Anuman, ngunit kamangha-mangha ang kanyang tugon. Sino man ang may wastong pag-iisip ay mababatid na ang pagkalito ng mga paningin ay dalawang uri o nanggaling sa dalawang dahilan. Maaring mula sa paglabas ng liwanag o patungo sa liwanag. Kapag nakita niya na sino man na may pananaw na magulo at mahina ay masasabing hindi pa handang humalakhak. Una niyang itatanong kung ang kaluluwa ba ng tao ay naghahatid ng maliwanag na buhay o kaya'y maglalapit mula sa kadiliman patungo sa araw na labis na nakasisilaw. At kanyang bibilangin ang maligayang kalagayan niya. At siya ay maawa sa iba. O kung nasa isipan man niyang pagtawanan ng kaluluwa na nanggaling mula ilalim patungo sa liwanag, mayroon pang mga dahilan bukod dito, kaysa mga halakhak na bumati sa kanya at bumalik mula sa itaas ng liwanag patungo sa yungib.